Maayong adlaw dito mga inday. O may tanong pala ako sa inyo. Pamilyar ba kayo sa mga bulati na ito? O tinatawag pala natin itong African night crawlers o mas kilala itong tawagin ay vermi. O ito namang mga dumi-dumi nila na ginagamit pataba sa ating mga tanim. Pamilyar din kayo nito? O ito pala tinatawag na vermicast. Kaya para sa panibagong pag-asa at panibagong pagsasama natin, samahan niyo muna akong mag-aagag at magpapakain at mag-deliver nito sa isang follower ko na nag-order. Ihahatid natin ito doon sa may municipality of Candone. Bauti, masaya na naman ako ngayon dahil may pangdagdag na naman ako sa allowance ko ngayong linggo. O sinimulan ko galing araw na ito sa pamamagitan ng pagtungo ko dito sa aming bukid. At ang unang inasikaso ko dito ay itong mga haniban sugar plum piyam ko. O pinainom ko na ganit muna sila dayon dito tuminday ho. Tapos pinaliguan ko ng putik. Ay pinaliguan, ginpaligo ko sa putik. Tapos itinali ko doon sa mailalim ng puno. O nagpakain na gani ako ng mga manok namin dito itong mga inday ho. Bao marami-rami na pala yung mga manok namin dito. Kailan ka pa yan magpupunta dito sa bukid para makapag-ihaw ka din? Gusto mo magluluto tayo ng sinabawan at pinaupa? Ate, kung hindi ka man niya pupunta at hindi man niya ay... O ang kasama ko pala dito ngayon ay si Papa lang itong mga inday. O kaya habang siya ay may ginagawa din doon sa aming talungan, ako naman niya ay mag-aag-ag nitong mga vermicast dahil may order tayo ngayon. O sa pagsasagawa pala ng vermicomposting ay kailangan muna nating magpatayo ng vermihouse. Depende na yan sa iyo kung gaano dyan kalaki ang itatayo mo kung sasakupin mo bala ng bubong yung buong barangay nyo o hindi. Basta ang importante dyan ay hindi lang sila maiinitan at mauulanan. Tapos yung sahig naman ay dapat nakasimento ito dahil kung hindi ito nakasimento maglulusot yan sa lupa at mawawala ang mga bulati nyo. Tulad bala nitong vermihouse namin itong mga inday ho, kaso maliit lang naman ito sila dahil kaunti pa naman yung aming mga bulati dito. O ligad marami na sana ito kaso kinabungguan man kami ng bagyo dito kaya nawasak ang aming housing at naglalabas yung mga vermi namin at nawala. Ang iba namatay, ang iba kinain ng mga palaka. Kaya padadamuin ko na lang ito danay sila ulit tsaka ko na palalakihin ang mansyon nila. Ngayon ay ibababa ko na muna itong net mga inday na nakapalibot dito sa housing namin ho para madali ang aking paglabas-pasok dito. O lagyan mo ito ng net kung open yung gilid ng housing nyo mga inday para hindi pasukin ng palaka at manok. Kay man paborito nila itong kainin. O pati itong mga daga sa paligid ninyo. Paborito din nila itong kainin ng mga spaghetti gumagalaw. Ngayon inalis ko na muna itong trapal na nakatabon dito sa may kahating party ho dahil mabilis gidya matuyo ang pagkain ng mga vermi kung hindi natin tatabunan. O ang init pa naman kasi ng panahon ngayon dito sa ating world. Sa pag-aag-ag pala nito, syempre dapat ay may alag-agan kigidya. O bali itong alag-agan namin itong mga inday kung nakikita nyo dito ho. Ang screen ay same doon sa alayagan din ang buhangin natin kapag patayo din ng bahay. O pasensya na pala sira-sira na itong alag-agan namin dahil panahon pa ito ni Magellan. Ito yung hinampas nila Pulapo kay Magellan kaya siya namatay. Ngayon totoo mga inday, gamit itong sandok at palanggana ay akin ang kakandusin itong vermicast para ag-agin. Kaya inaag-ag natin ito para mahiwalay natin yung mga bato-bato at basura pati yung bulati sa kas nila. O kung makikita nyo dito ay may dalawang kama dito. Yung nasa kanan ay nandyan yung mga bulati samantalang yung nasa kaliwa naman ay yung mga kas nila. Bali aag-agin natin itong nasa kaliwa at lalagyan natin ng bagong pagkain mamaya para pag naubos na ng mga bulati yung pagkain dito sa may kanan na ay lilipat sila dito sa may kabila. Pwede din naman na ganitong pamamaraan ang susundin nyo sa pag-aalaga nito. Pero pwede din naman ito ang gagawin ninyo ho tulad dito sa Vermian sa aming paaralan. Gagawa kayo ng box gamit ang kawayan tapos lalagyan nyo iyan ng pagkain tulad ng dumi ng mga hayop, bulok na uhot ng palay. Pero mas magandang gamitin dito ay mud press o ilalagay nyo iyan sa loob ng box to mga inday na may kapalang na 6 inches. Yung itinituro ko pala dito sa inyo to mga inday ay base ito sa aking obserbasyon at mga experience na ginagawa ko dito habang nag-aalaga ko dito sa bukid to mga inday. Ngayon ganito na lang ang aming ginawa ho dahil natamad na kaming gumawa ng mga box sa kawayan na yan. O sa pagpapakain naman mas maganda kung wag nyong kakapalan ang pagkain na nilalagay nyo to mga inday. Dahil habang tumatagal tumitigas yung nasa ilalim tulad nito ho na nakikita nyo. Tapos hindi ganun kaganda at comfortable yung pag-harvest nyo dito daw. Ang kalalabasan yan yung nasa itaas lang yung inyong kakandusin at aayagin. Maiiwan lang yung matigas sa ilalim tuwing nag-harvest ka. Dahil gusto ko yan na kapag nag-harvest tayo, yung lahat na pagkain at substrate na nilagay natin ay talagang maaayag din natin at ma-harvest. Kaya wag nyo na lang kakapalan ang paglalagay ng pagkain. Yung mukha nyo na lang ang kakapalan nyo dyan.
Sa isang box na 1 meter ang lapad at 5 meters ang haba, kapag may 1 o 3 kilo kayo ng mga bulate na nilagay dyan sa loob, makakapag-harvest na kayo dyan sa loob ng 15 to 20 days. O base po yan sa observation ko dito sa bukid dahil mabilis talaga yung dumami at kumain ang mga bulating ito. O ngayon pagkatapos nyo pong mag-ag-ag, ilalagay nyo muna sa gilid yung mga naag-ag nyo na bulate. Tapos pag naubos na doon ang mga alag-agin nyo, ibabalik nyo naman doon ang mga bulating na ag-ag ninyo. O sa dulo nyo sila ilalagay para kapag naglagay kayo ng bagong pagkain nila, mapapasunod nila ang pagkain nila galing dito sa dulo papunta doon sa kabilang dulo. Yung pinanggalingan nila na dulo na yan, mauubos na dyan ang pagkain Pagkatapos nyo maglagay ng pagkain to mga inday, babasain nyo ito, bahala kayo kung gaano kabasa dyan. Basta wag lang na mag-aapaw sa pinakain ninyo. Pagkatapos nun, pwede nyo na yung takpan ng yero at ahayaan nyo lang dyan sila. At wag nyo kakalimutan na bibisitahan din ito baka kakainin ng daga o palaka. Simula po noong nilagyan nyo po ito ng pagkain, wag nyo na po itong babasain ng tubig dahil okay na yung pagbasa nyo noong una pa lang dahil kapag nasa 10 to 15 days na ito at habang paubos na yung pagkain nila, kapag binasa nyo pa iyan ulit ay magtitinir yung tubig sa dumi nila sa ilalim. Kaya matagal iyan matutuyo. Ang resulta niyan, titigas iyan sa ilalim, magpuputik iyan at hindi nyo na iyan maaag-ag. Yung mga bulate po, hindi po nila yan kinakain ulit ang mga dumi nila kaya mahirap na yan patuyuin at harvestin. Gaya ng nasabi ko kanina to mga inday, noong paglagay nyo pa lang ng pagkain, hahayaan yun lang hanggang na maubos nila yung pagkain dahil habang paubos na yung pagkain nila, nilalagay nila sa itaas yung dumi nila at yan yung unti-unting natutuyo. Paglipas ng 20 days, huhukayin nyo yung mga dumi nila kapag nakita nyo na wala namang pagkain na naiwan. Malalaman nyo rin naman iyan kung pwede na iyang aagagin. Doon na kayo mag-harvest Ngayon, tapos na akong mag-harvest kaya ikinarga na namin dito ni Papa sa may karwahe itong mga inday dahil hahakutin namin ito palabas hanggang doon sa gilid ng kalsada. Habang nasa kalagitnaan kami gani ng aming paglalakad ng honeybuns ko, nagahapo, gitsaya iya sa kakapoy. Di pa dayon pa rin kami alangan lulukduhin ko ito. Dayon nakarating na kami dito sa gilid ng kalsada at si Papa naman ay mauuna doon sa bahay dahil kukuha siya ng tricycle at babalikin niya lang daw dito dahil ito ikakarga niya at hakutin papunta sa bahay. Ako naman niya, ihahatid ko naman ulit pabalik yung kalabaw namin sa bukid. Tapos kinarga ko na gani dito muna yung mga damo na kinuha ni Papa dahil kanina noong naghahakot kasi ako to mga inday, mabagal talaga yung lumakad ang kalabaw. Nag-una si Papa tapos nanguha siya ng damo-damo dito ng mga bugang-bugang dahil ipapakain daw ko ito sa mga kalabaw namin doon na naiwan. Ginkarga ako na dito at naglakad na rin kami ulit Pagdating ko dito sa bukid ng mga inday, ipinakain ko na sa kanila ang mga bugang-bugang na yan. Dayon namulot na ako dito ng mga bulate sapagkat kasali ito sa order ng follower ko dahil magkukulture din siya nito. Yung price pala na bigay ko ito sa kanya ay 400 pesos ang 1 kilo. Yung isang sako naman na vermicast na nasa urea itong mga inday ay 400 din. Dahil ako yung magde-deliver nito, di pinadagdagan ko sa kanya ng 50 pesos para pang gasolina. Malapit lang naman yung kandun Bale yung bibilhin pala ng follower ko itong mga inday ay kalahating kilo lang. At dahil wala akong timbangan dito na dala, bulubanta ko na lang ang bigat niya So ngayon lalakad na naman ako pa uwi. Pagkarating ko dito sa may bahay, nagbihis na ako din kaagad. Wala na ako naligo dahil pagod na ako at parang mauutod yung balikawang ko. Kung maliligo ako, mapapasmo ako niyan nagpahid-pahid na lang ako at importante bala na pangit pa rin. Nanghiram lang pala ako ng tricycle dito sa kapitbahay namin itong mga inday dahil badyaw 100 lang iyon at makakatipid ako sa gas. At dahil nga lowered yung tricycle na ito, nauntog pagani ako sa bubong Dito ay karga ko na itong mga inday yung isang sakong cast at bulate. Kahit na pagod na ako, magpapadayon pa rin ako para may pandagdag yung allowance ko. At ngayon totoo mga inday ay nakarating na ako dito sa Kandune. Marami pala akong followers dito. Ambot hindi ko kasi sila kilala. Mag-comment ka kung taga Kandune ka. Bali liliko pala ako doon sa dulo itong mga inday dahil idudulong natin ito sa Tres Marias. Dito sa Tres Marias totoo mga inday nag-o-offer sila dito ng mga baking supply, mga party needs, mga cakes and cupcakes and snacks. Bawat birthday gani doon sa amin to mga inday dito kami nag-o-order ng cake at talagang masarap ang cake nila dito. Hindi bala kasulumod kainin. Yung kasulumod to mga inday ibig sabihin na hindi nakakasawa kainin bala. Tapos pati yung icing ng cake nila kapag matikman mo malalasap mo gid ang sarap gaya ng sarap ng feelings kapag binigyan ka ni Willie Revillame ng 10,000 mo. Dahil magaling ka, meron kang 10,000!
Pagkarating ko dito to mga inday, ipinalagay na muna sa akin ni Ate Faith ang isang sako diri sa may gilid. Ho, aring vermicompost gagamitin daw nila sa mga punlang gulay nila dito. Pao maya-maya pa dumating na dito si Busing. Bali siya po si Ate Rizel Joy to mga inday, kaya Tres Marias din yung pangalan ng store nila dahil tatlong magkakapatid sila na puro babae. Nga nagtas Maria sa among pangalan. Ah. Tatlo gid ka Maria, isa lang ka Mario. Ano lang bugtong lang kita nga among tatay. O sa mga taga Kandunida, try nyo ding bibisitahin itong Tres Marias at magpamahaw-mahaw dito ha. Mag-order ng cake din dito. Tapos dito na ako binayaran ni Ate Rizel Joy to mga inday. Baw nalilipay, gid ako iya dahil nakatanggap na naman ako ng 700 sa isang araw ko lang. Te, dahil uuwi na ako, hanggang dito na lang ah. Bye-bye, ingat!